Ang pamagat ng kwento ay Ang Pambihirang Buhok ni Raquel. Ang sumulat ng kwento ay si Luis Gatmaitan at ang gumuhit ng kwento ay si Beth Parucha Doctolero. Bilib na bilib ako kay Raquel. Sa lahat ng aking mga pinsan, siya ang aking hinahangaan. Ang kulay ng buhok niya ay iba-iba. May asul, dilaw at saka pula. Pambihira talaga. Hindi alam ni Raquel na naiinggit ako sa kanya. Maganda kasi siya, makinis ang kanyang balat, kay puti-puti, may dimple siya pag ngumingiti. Hindi galaw-gaw kung kumilos. Kay galing niyang mag-Ingles. At yun pa nga, mayroon siyang kakaibang buhok. Bakit kaya wala ako ng mga meron siya? Tuloy, pag ikinukumpara ko ang sarili ko kay Raquel, parang ang layo-layo ko. Madalas ginagaya ko siya, ang kaniyang pagngiti, pagdadamit, pagkandirit at pagkanta-kanta. Kapag sinasabi niyang, "Wow, ang galing-galing," ganun na rin ang laging bigkas ng aking bibig. Dadalhin ko yun sa buong panahon na kami ay naglalaro. Buti na lang minsan isang taon, tuwing panahon ng mangga at duhat, daigdig namin ay nagtatagpo. Sa pamimitas ng siniguelas, sa paglalaro ng piko, at panghuhuli ng alitaptap. Hindi siya maselan kahit ang bango-bango niya, at ako'y amoy araw. Palagi niya pa akong hinahalikan. Hindi siya isnabera kahit taga Maynila siya at ako'y taga Baryo. Siya pa ang nauunang pumansin sa akin at hindi niya ako pinagtatawanan kahit mali-mali ang English ko. Pero napapansin ko, lagi niyang sinasabi sa akin, "Ana, mas mapalad ka." Abay, bakit kaya? Isang araw na inip ako sa kahihintay pero hindi siya dumating. Tinanong ko sina tatay at nanay kung magbabakasyon sa amin si Raquel. Hindi raw muna, nasa ospital daw kasi si Raquel. Sa aking naisip noon, itinanong ko, paanong dinadalaw ng sakit ang batang kay linis-linis? Kinabukasan, lumuwas ng Maynila para dalawin ang hinahangaan kong pinsan. At doon napansin ko na maraming pagbabago sa kaniyang itsura. Mas lalo ba siyang pumuti? Nagtapo na ba ang kaniyang mga ngiti? Pero nakalimutan ko agad yon. Bigla ko kasing napansin ang kaniyang buhok. Nung huli ko siyang nakita, pinaghalong pula at dilaw ang kulay nito. Ngayon ay kulay asul. Talagang iba ang pinsan kong taga Maynila. Ang dating buhok na itim na pag-iiba-iba, pambihira. Naging madalas ang pagluwas namin para dalawin si Raquel. At hindi pwedeng di kami maglaro kapag kami nagkikita. Pero doon na lang kami sa bahay nila. Hindi na raw pwedeng maglaro si Raquel sa mga parket carnival. Baka raw siya mahawa ng sakit ng ibang mga bata. Inip na inip tuloy ako sa Maynila. Buti sana kung may naliligaw na alitaptap sa bakuran ni na Raquel. O kaya'y may maaakyat na puno ng siniguelas. Kaya hayon, ang buhok ni Raquel ang aking napagbalingan. "Raquel, gusto mo itirintas ko ang buhok mo?" Tatango siya, ngunit may paalaala, "Dahan-dahan lang ha." At nagsimula akong magtaka sa kakaibang hibla ng kaniyang buhok. Bakit may galas? Bakit hindi madulas? Bakit parang nakaalsa ang buhok na yon? Sinalat ko pa ang aking buhok para ikumpara. Hindi ito katulad ng buhok ni Raquel. Mas kagaya ng manikang basahan ang kaniyang buhok. Baka ganun ang sosyal na buhok. Minsan habang inililipad ng hangin ang kaniyang buhok, may naisip akong kakaiba sa kaniyang ulo. Itinanong ko tuloy kung ano ang makikita sa ilalim ng kaniyang makulay na buhok. Sabi niya, doon daw ay may kahariang nakatago. May bahaghari, may taong maliliit na napakakukulit. Wiling-wili ako sa pakikinig at pangangarap ng sinasabi niyang pambihirang daigdig. Hindi ko napansin ang pagtakas ng kulay sa kaniyang mukha. Blag! "Raquel!" Yun, napasigaw siya nang tumumba si Raquel. Lumatag sa sahig ang maputlang katawan ni Raquel.
Takot na takot ako, nanginginig. Anong nangyari sa aking pinsan? Kagagawan kaya ito ng mga taong maliliit na nagtatago sa ilalim ng kaniyang buhok? Habang tumatakbo papalapit sina tito at tita, nasulyapan ko ang ulo ni Raquel. Natanggal ang kaniyang pambihirang buhok. Walang kaharian, walang bahaghari, walang maliliit sa ilalim ng kaniyang buhok. Kalbo si Raquel. Piluka lang pala ang buhok na kakaiba. Alam mo ang piluka? Yung wig, yung inalagay lamang sa ulo. Noon ko lang nalaman kung ano talaga ang sakit ni Raquel. Leukemia. Yan, ang leukemia ay yung sakit sa dugo, yung nalinaw ang dugo. Yan, yun yung bawal pagpuyat ang bata para hindi siya magkaroon ng leukemia. Ganun ang bigkas ni tita. Nagmamadaling isinugo nila si Raquel sa ospital. Baka kailangan na raw niyang salinan ng dugo at bigyan ng panibagong gamot. Umiyak ako ng umiyak kay nanay. Bakit ganun? Tanong ko. Talagang ganun, sagot ni nanay. Kahit ang mga bata ay hindi puwera sa kanser. Si Raquel ay may sakit na kanser pala. At pinahid niya ang aking mga luha. Bigla kong naalala ang madalas na sinasabi sa akin ni Raquel na mas mapala daw ako kaysa sa kanya. Noon ko lang iyon naintindihan. Hindi nga kami mayaman. Hindi ako maganda at maputi. Pero malusog ang aking katawan. Ang kalusugan ay kayamanan. Yan ang madalas na sabihin ni tatay. Nang lumabas ng ospital si Raquel, mapula na naman ang kaniyang pisngi. May ngiti na uli sa kanyang labi. Tinakot ba kita? Pero niya. Hindi ko na sinagot ang kaniyang tanong. Basta't niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Mahigpit na parang hindi ko na siya pakakawalan pa. Hanggang ngayon, sa lahat ng aking mga pinsan, si Raquel pa rin ang aking hinahangaan. Kasi, higit sa pambihirang buhok, taglay niya ang pambihirang tapang. Ano yung natutunan mo dun sa kwento? Dapat ay malusog. Ibig sabihin, ang aral dito dapat ay kita ay maging malusog.